Pero mga kabisdak, may bago akong kwento sa aking buhay ngayon. Dati, saya ang aming pamumuhay sa bahay na ito. Pagkikisama yung aking may ikukwento ko sa inyo na noong una, itong bahay na ito, may mga gamit ito. Ito, puno ng gamit yan. Kahit maliit yan. Nandito yung mga anak ko. Ito, ngayon, doon din ako sa anak ko. Nakatira. Kasi may hanapbuhay ng anak ko, nag-asawa ng panganay ko. 4 ng anak ko. Yung panganay, pinag-aaral ko. Pinakatapos ko. Hindi ko na makalain na ganito pala ang mangyayari sa buhay namin. Dati, umulan, bumagyo, nag-aaral pang mga anak ko, yung lalong-lalo na panganay. Pero sabi niya, pag makagraduate daw siya, hayaan mo. Hayaan mo pa. Magtiis-tiis lang. Pag oras makagraduate ako, tuwing sahod ko, magpagkatrabaho na ko, tuwing sahod ko, ija-Jollibee mo na. Ipasok kita sa restaurant na maganda. Pero walang natupad yun. Ngayon, may hanapbuhay ako. Nagtitinda ako ng isda. Maganda ng hanapbuhay ko. May ako, habal-habal. Alam mo ba yung habal-habal? 3 gulong. Ay, yung una pala, nakamotor lang ako. Nakasingle lang ako. Talaga. Yung umpisa ko talaga sa kwento unang-una, yung pagtitinda ko, nagpingga ako, balagwit ang pagtinga. Maliliit ang anak ko. Yung panganay ko, kahit nagbalagwit lang ako, pinapaaral ko sa mga private, yung nursery, kinder, yung learning center. Tapos ginawa ko lahat. Tapos nagiging nung elementary na, tuloy pa rin, maganda. Tapos nung nag-college na, yung sabi ko na mag-aral ako yun, pagbutihin ko ang aking magiging ama, pagiging ama, papagbutihin ko. Kaya ikwento ko lang yung buhay ko sa inyo. May makuha kayong aral nito. Hindi ko sana to limot na sana ko sa contest na ito. Pero ngayon ipagpatuloy ko ang buhay ko. Ganito ang kwento ng buhay ko. Nag-aaral na yung college ng anak ko. Ako, agasino lang kita ng paglalako, balagwit. Tapos, nagkumuha ko ng hulugan ng motor. Nagkaroon ako ng motor.
Ay, ano pala, pagkatapos ng pingga, bisikleta. Tapos ng bisikleta, nasira yung bisikleta, nagkuha na ako motorhulugan. Habang nag-aaral yung yung mga anak ko. Ngayon, nagkalis ng anak ko, nakamotor na ako. Nakamotor sa single. Ngayon, ang laki ng tuition niya nung college. Una first year, 18,000. Tapos nagiging second year. Ngayon, siyempre, di naman maiwasan ng mag-asawa kung makulangan sa budget. Nagkaroon kami ng alitan ng asawa ko. Pinapalayas ako ng asawa ko dahil sa kagipitan ng financial. Yung panganay ko, si Kanye, first sim. Tapos ng first sim, nagsisikan sim. First year college siya. Tapos, nung pinapalayas ako sa asawa ko, tapos na yung first sim niya, first year college. Pinapalayas ako ng asawa ko, di lumayas ako kasi kagipitan nga eh. Ngayon, pinasok ko yung lahat. Ginawa ko ng nangungutang ako. Tapos maraming 5-6. Ngayon, napasok ko sa pagsasabong. Pero hindi talaga ako sabongero. Pinasok ko yung sabong, akala ko makatulong sa sa pamumuhay ko. Pero minsan nakakatulong naman din ang sabong. Pero sa pinangako ko sa akin sarili na pag makaraos yung anak ko, titigilan ko na yung sabong. Ngayon, nung nandoon ako lumayas ako dito sa bahay na ito, tapos yung mga anak ko, yung panganay ko, yun na, first year college, tapos yung yung mga sa kasunod na elementary pa. Tapos yung dalawang lalaki, dalawang babae ang anak ko hindi ko alam kung anong nangyayari sa paglayas ko. Pero nung lumayas ako, nandoon ako sa kaibigan ko, nagtitinda pa rin ako isda. Pero may motor na ako noon. Pero hanap buhay, tiniis ko sila hanggang 2 buwan. Tapos nung birthday ng pangatlo kong anak, dinalaw ko sila. Sabi, tinanong ko itong panganay ko, yung asawa ko, kumusta yung anak ko natin ang nag-aaral? Hindi nakapag-aaral kasi walang pera. Ngayon, sabi ko, ito, may pera ako, i-enroll mo yan. Pinapa-enroll ko. Pag-enroll, nagbayad na naman ako ng 21,000. Second sim na, tumaas 21,000. Hanggat, sa madaling salita, nagkabalikan kami sa asawa ko. Hindi na kami nag-away. Bumalik ako kasi 2 buwan simula nang lumayas ako. Sa madaling salita, nakatapos yung anak ko sa pamagitan ng pero yung ginawa ko lahat, yung baon ako sa utang, wala na akong malapitan sa mga kakilala kong suki sa pagtitindag isda. Nilapitan ko kahit gabi, nangungutang ako pang tuition. Wala na akong malapitan kasi
naman yan, may mga hilugan pa ako sa Bombay. Di ngayon, sabi ng anak ko, tuition naman nga ako ngayon. Sabi ko, nak, anong araw ng tuition mo? Anong date? Ganito pa, pizza 20. Nagsabi siya, pizza 13 ng ganun. Sige, nak, gawa ka man ng promissory. Gagawan natin paraan. Ngayon, yung pera ko sa pagtitinda ng 2,500 ipunan ko, sa kahulog sa mga 5,600, nagiging 1,500 na lang yung pera ko noon. Tapos nung 1,500 na lang, talagang hirap na kung saan ako nang lumapit, wala na ako malapitan. Hindi ngayon, kumapit na ako sa Patalim. Pumunta ako sa Sabungan kasi yun nga, may pumasok ako sa Sabungan, nainggan yung Sabungan. Pumasok ako sa Sabungan. Yun, pinagsapalaran ko yung 1,500. Ngayon, umabot naman yung 1,500 niya, umabot naman ng 3,000. Yung 1,500 naging 3,000. Tapos ngayon, kailangan yung anak ko 21,000 sa tuition Sabi ko, Diyos ko, kayo na bahala sa akin. Wala na akong malapitan. Lahat ang ginawa ko na. Di ito, natalo yung unti-unti natalo yung 3,000 akala ko nga umabot na malaki. Bumalik, nagiging 300 na lang yung 1,500 ko, nagiging 300 na lang. Di ngayon, sabi ko, Diyos ko, kailangan ng anak kong pang-tuition. Anong gagawin ko? Lord, bayo ko sa inyo. Ang aking buhay. Bahala na po kayo. Yan ang sabi ko sa sarili ko. Bahala na po kayo, Lord. Ngayon, may lumapit sa akin ng tao, kakilala ko sa Sabungan. Sabi ko, pustahan mo yung ko. Sabi ko, sige. Bahala na. Magkano parado mo? Sige, ako bahala. Ngayon, musta ako. Ang pira ko, 300 na lang. Di ngayon, sabi ko, kapit ko sa taas. Diyos ko, bahala na po kayo. Pinustahan ko ng 33,000 pero yung pira ko 300 na lang. Sabi ko, kailangan ko pira, wala akong malapitan, tuition, bayaran na ako. Diyos ko, kayo na bahala sa akin. Pinusta ko 33. Hindi nakasahad kasi malaki. Ang nakasa lang 16.5 lang. 16.5 lang ang nakasa. Kailangan ko 21,000. Di 16.5. Di nagpakuha ko sa labas ng para nagpakuha ko ng 8,000. Sabi ko, oy, ito na. Yun, sakit ang mata. Yun, kayo na bahala sa aking buhay. Tatanggapin ko kung anong nararapat. Di ngayon, sa madaling salita, baba ka na. Baba ka ng alam mo, di ko mapalagay sa sarili ko. Kumapit ako sa gradas ng tapos nung nagkapit-pitan na kala ko patay na yung kinustahan ko, patay naman ako. Pero lupay-pay na. Sabi ng Sintisir Karyo, maniwala talaga kung may Panginoon Diyos. Yung naghingalo na yung ko. Tapos akala ko yung kalaban din niya
patay na. Kasi hindi na gumalaw eh. Kaya ngayon, sabi ng sincere, karyo. Oh, magkaryo. Sus, tumuka. Yung naghinga doon yung manok ko. Tumuka ng 2 beses. Pinaganti yung kalaban. Hindi tumuka. Di nabilangan. O, nanalo. Alam mo, yung pag ko, hindi halos ako makahinga. Naiiyak ako sa short. Tapos, nangingilid yung katawan ko. Halos di ko makahinga sa ginawa ko. Sabi ko, laban ko. Mahalala ito. O, ngayon, naniwala ako na may mabuti ang intensyon mo sa mga anak mo. Gagabayan ka sa may kapal. Totoo yun. Saksi ang aking pamilya. Kahit ikwento mo yun, kahit sinong magsabi, ito mga kapitbahay ko, alam na alam yung buhay ko. Kung anong ginanos ko sa aking pamilya para lang makatapos, ginawa ko lahat para lang makatapos. Ngayon, nakatapos na. Ito na. Pag-graduate niya. Okay, i-ano ko na yung mukha ko. Pag-graduate niya. Akala ko sabi niya, pa, magtrabaho ako. O sige, pinapayagan ko. Pero ako tuloy ito pa pang tinda. O, graduate na ng college. O, pa, magtrabaho ako. O, pinapayagan ko, pagpayag. Sabi ko, o nasaan yung anak natin? Sabi ko sa asawa ko, nandoon, magtrabaho daw. At hanggang ngayon, gabi pa, wala na. Wala pa, di ba bumalik? Hinintay ko. Alam mo, umuwi. Mag-1 linggo. Tapos, mag-1 linggo umuwi. Siyempre, magulang ako. Hindi ko naman, pero hindi ko siya, kahit tanungin mo yung mga kapitbahay ko, hindi ko siya sa sobrang sama lang loob. Ako, nag-iinom, gano'n. Nilulunod ko yung sarili ko sa alak, sa karanasan ko. Ngayon, sabi ko, kagraduate mo lang. Ito, may dala ka pang lalaki. Nagpunta-punta ka pa. Yung lalaki. Ano ba yung itong nangyayari sa buhay ko? Ginawa ko na lahat. Maraming kwento sa buhay ko. Hindi pa tapos. Maraming ito, laktaw lang ito. Pero kung sumatotally yung kwento ko yung buhay ko, napakaraming naranasan ko. Kaya sabi ko, ano ba yan? Sabi ko sa asawa ko, ano ba yan? May trabaho ba yan? Oo, may trabaho na doon sa parting sa syuta niya. Pwede doon. O ngayon, sige. O pinapayagan ko. Ngayon, hindi na talaga. Nung bandang huli, nakalipas na mga 1 buwan, hindi na umuwi. Pumunta na sa syuta niya. Hindi na umuwi niya. Ditong bahay na ito, liit. Itong bahay na ito, parang pinagkaitan niya. Hindi na umuwi. Ito, maliit ito. Pero kahit maliit ito, puno sa gamit ito kahit maliit. May dito ito, may kama ito, wala na. May ito, maganda higa. Ngayon, ipinabayaan ko na lang. Nabuhay lang ako. Tapos ngayon, dumating yung pandemic.
At dumating yung pandemic, nawala siya ng trabaho. Tapos sa awa ng Diyos, ang pagtrabaho ko, ag-isda. O di, awa ng Diyos. May apo na ako, nagkaroon na sila ng apo, nagkaroon sila ng anak, isa. Hindi man makapagsabi sa akin yung anak ko, sa mama niya. O ngayon, mama niya nagsuporta. Wala na pala silang bigas, pambiling gatas. Ngayon, yun yung suporta namin habang ng pandemic. Ngayon, nung natapos ng pandemic, ito, nakaraos na sila. Medyo guminhawa ng buhay ngayon. Guminhawa ng buhay ngayon sila. Ngayon, pinangakuan kaming mga magulang niya. Sabi niya, "Ma, pa, doon lang kayo sa amin. Doon lang kayo sa amin, pa. Ma, alagaan mo lang yung apo mo, mga apo nyo. Ihatid sundo mo na lang sa school. Tapos, huwag ka na magtinda. Ani mo pa yung pera. Sumatutali, ako naman nagpaaral sa mga kapatid ko. Ngayon, sabi ko, sige. Pero di po na ako nag-desisyon ng asawa ko. Yung asawa ko yung nauna. Tapos ngayon, ayaw ko talagang ngayon, pinilit ako sa asawa ko na, dito ka na, huwag ka nang dito ka na, magpaghanap buhay ka pa, titinda ka pa wala kang magastusan. Nando naman yung anak mo, pinaaral mo sa kapatid niya. Ngayon, huminto ako. Pero maganda ng takbo ng pagtitinda ko. Hininto ko yun. Pinaubaya ko sa mga desisyon nila. Pero itong bahay na ito, hindi pa ito ganito. Kompleto pa ito. Kasi ngayon, nagsabi yung anak ko na doon ako sa kanila. Ang nagdesisyon kami, yung lahat ng gamit namin, pinamimigay namin. Yung iba, dinala no sa kanila. Pero yung iba, pinamimigay namin sa mga, dito sa mga pamangkin ko. Pinamimigay namin. Ngayon, nandoon na kami sa bahay ng anak ko. Pero parang alangan niya ako, pero nakikisama ako kasi anak ko nga. Nakikisama ako. Ito, binigyan ako ng sasakyan, binilhan ako ng sasakyan. Tapos yung panghanap buhay ko na, yung sarili kong panghanap buhay, yung 3 gulong, yung habal-habal kong tawagin, 3 gulong. Nagsabi sila na, ibenta mo na yung isubasta mo na yung sasakyan mo kasi mayroon ka namang bago. Ngayon, at saka walang parkingan pa. Ngayon, bininta ko na rin, sumunod ako. Bininta ko kasi may naman, sasakyan ng binigay. Okay na, walang problema. Sige. Ito, nagkaroon ng, siyempre, di naman maiwasan natin sa kalsada. Nagkaroon kami ng, sagian, may nasagi ako. Tapos, wala namang, dito ko naman intention na tatakasan ko pa rin yung mga obligasyon ko. Kasi, ganun ako ayaw kong manglamang sa kapwa kinakausap ko yung tao na nakasagian ko. Di ngayon, inisangguni ko sa anak ko na gano'n, sila nag-uusap na yan yung pangyayari niyan. Ngayon, hindi ko alam kung bakit na
nauwi sa ako, inisyuhan ako ng warrant of arrest. Yung kaalitan na kasagian ko. Hindi ko nga alam kung bakit nangyayari ito. Nagulat ako. Yung nandoon ako sa anak ko. Pati sila nagulat. Nagulat sila. At nagkaganon. Ano mo nangyayari? Ba't ganun? Ay, hindi ko. Pati na ako. Di, sumama ko sa pulis. Ano pang nangyayari? Ba't ganun? Di ganun. Di ngayon, sa sobrang sama ng loob ko, kasi di ko naman inasaan to na mangyayari to. Sabi kasi niya, yung anak ko, inasikaso naman ako doon sa huli ko sa pulis. Kinausap nila ng pulis, sabi niya, sir, yung tatay ko, huwag mong patagalin kasi hindi sanay yan. Ngayon lang yung first time na yan. Sabi ng pulis, isang araw lang ito. Ipinasok ko ng alas 6 ng gabi. Nagpalipas na ko ng gabi. Tapos bukas, makakalabas dito, sabi. Alam mo, sa madaling salita, umabot ako ng 2 araw at 2 gabi. Hindi ko nga alam kung yun nangyayari. Tapos noong nakalabas na ako, nakalayan ako, ilakad na yung pangalawa yung papel ng yung releasing papers ko. Sobrang sama ng loob ko. Siyempre, sabi ko, masama ng loob ko na kapag salita ko ng di maganda sa mga sa asawa ko. Sabi ko, bakit hindi kayo sa akin? Ultimong pagkain, hindi kayo naghatid. Buong isang araw ko, di ako nakakain sa kulungan. Tiniis ko, puro tubig ang kinain ko. Tapos, ang hirap sa kulungan pala. Pero mo, isusubo mo na lang, sabi ng mga nakakulong doon. Tay, wala bang dyan? Wala bang tira dyan, mapapanis. Di ngayon, isusubo ko na lang. Yung ginawa ko, susubo na lang ako ng 3 beses kasi parang nawalan ako ng gana sa yung hinatid nilang pagkain nung gabi na kasi biro mo, gabi, pinasok ako. Hindi ako iniwanan ng tira, hindi ako iniwanan ng pagkain. Sobrang sama ng loob ko. Pero yung anak ko nagbigay doon sa pulis ng Jollibee pagkain. Binigyan nila, pinakain nila yung pulis kasi sabi ng anak ko, huwag daw pabayaan. Tapos kinausap kong pulis, kumain ka na siya. Alam mo, kumain ako konti lang kinain ko kasi siyempre sasama ng loob ko at nangyayari to. Di ngayon, akala ko naman kinabukasan, maghatid sila ng pagkain, maghatid sila ng kumot o wala. Kaya tiniis ko. Ang nagbigay sa akin yung mga nakakulong doon. Binabigyan ko ng karton, yung ang sapin. Yun ang kwento ng buhay ko. Tapos nung nakalabas na ako, kaya sabi ko, nandoon ako. Wala akong ligo, wala akong kain, wala akong ligo. Di ikaw nakapag-share, tiniis ko lahat. Sa dinanasan ko. 2 gabi, 2 araw. Di ako, tiniis ko, wala akong kain, wala akong ihi, wala akong ligo. Tapos nung pag-uwi ko, sabi ko, kininto ko sa yung karanasan ko sa buhay ko sa kulungan. Sabi ko sa mga anak ko, sabi ko naman, kininto ko. Tingnan ngayon, sabi ko naman ako, ang sagot naman, sabi naman ako, ganun talaga. Binabagsak ako ng salita, ganun talaga. Tapos lumapit ako sa manugang ko, sabi naman sa manugang ko, pa, baliw ka muna.
Di ngayon, naligo ko, di wala na akong tipo. Sabi ko, ay, inaway kong asawa ko, sinisi ko asawa ko. Sabi ko, ibibinta ko itong bahay. Bibinta ko. Tapos tinix ko yung yung gustong bumili sa bahay ko. Wala akong balak na ibinta to kasi kahit maliit ito, memory ko sana to. Pero sa naranasan ko kasi yung kaso nito may di pa tapos, harapin pa ako sa korte. Kaya sabi ko, ibinta ko tong bahay ko, hindi ko kayo ligaligin, lalakarin ko to. Uli ngayon, yung ko na-text kasi yung text nag-text ako sa buyer ng bahay ko hindi ko naman na-send ko sa anak ko. Yung pag-send sa anak ko kasi hindi doon ako noon hindi pa alam kung anong pinipindot ko yung pag-send na-send ko, nabasa agad nabasa agad, nakita agad ako. Alam mo ang sabi ng anak ko na yung tinitirahan namin na may kaya na ngayon sa buhay. Sabi, alam mo, minura ko, pinapalayas ako. Di nga ito, bahala, sabi ng anak ko, bahala na daw ako sa buhay ko. Wala daw akong pinagtandaan, wala daw akong kwentang ama. Sabi, di ngayon ito, bumalik ako sa bahay na ito. Bumalik ako. Bumalik ako. Bumalik ako nito. Ngayon, kahit wala na itong gamit, pero ito talagang wala na akong, no choice na ako gagawin ko na parang may pangpiyansa ako sa sa kaso ko, kaya may piyansa ako, gagawin ko kaya hindi ko ligaligin. Kaya itong bahay na ito, mapunta na ito sa iba. Napunta sa iba. Kaya iba pala ang anak, marami na may na-encounter na rin ako na hindi lang yung sa anak ko nangyayari. Kung hindi lang sa akin nangyayari, may na-encounter na ako na may anak na walang pag-intindi sa magulang. Mapira na milyonaryo na rin, pero hindi talaga inintindi. Hanggang ngayon, nagdudusa ang magulang. Nandito sa kakilala ko rin. Hindi ko na wag na ako kasi hindi na ako magsabi. Nakikilala ko rin, nagdusa hanggang ngayon. Pinabayaan, pero yung anak niya sa ibang bansa, may paupahan dito, maraming paupahan, pero pinabayaan yung magulang niya dito sa Maynila, pero yung anak niya nandoon sa ibang bansa. So kaya hindi ko naman nakalain na mangyayari din sa akin, sa amin. Ito ngayon, mawala na ito, yung bahay na ito, wala na. Hindi na ito sa akin na mga 3 buwan, hindi na to sa akin. Ito wala nang gamit. Ito nga, itong ventilador na itong ventilador na ito, lang to, segunda mano, binili ko na lang sa para lang may hangin ako. Ito nga, karton. So yung latag ko, ito na lang ang sakin ko. Kasi nandito na ako sa bahay, pinapalayas ako sa anak ko. Ay ko, mas mabuti pang magsulo kaysa magsulo ka sa Ito, bababa ako, mapakita ko sa inyo, hindi ito sa akin yung gamit sa baba sa
bibili ng may-ari to, yung bumibili na itong bahay na ito. Ito sa kanila to. Hindi to sa akin. Ito lang sa akin. Ito lang tubig. Tsaka ito lang isa sa akin. Ito lang sa akin. Yan lang. Wala na. Ano lang. Ito nga, ito lang tubig, walang tubig, walang tubig, di ba? Walang tubig, walang tulo. Kasi wala na nga eh. Tapos ngayon nandito ako ng bahay nito, manghihingi lang ako ng tubig sa tao ng itong may bahalang araw sa kanya na to. Manghihingi lang ng tubig. Ito. Tao po. Tao po. Tapos ginawa ko. Tubig. Pasok niya. Gawin tayo po. Sige, salamat. Tubig. Tao po. Dito. Ito. Calvin. Naramdaman mo. Knock. Tubig. Matanda na. May tao ba? Wala. Wala mo yan. Tubig. Tubig. Ito. Ngayon, back to normal naman ako. Magtitinda na naman ako ng babalik naman ako sa dati. Magtitinda naman ako ulit ng isda. Kaya never na ako sa anak ko. Kasi napakahirap pala talaga kung susulok ka sa anak mo na balang araw kahit mabuti kang ama, pag nainis sa inyo, sa ating mga magulang, wala kang magagawa kung may asawa na pala yung anak mo. Kasi papalayasin ka anytime, papalayasin ka. Kaya ito, babalik naman ako sa dati. Hindi ko na itong lugar na ito, hindi ko na kasi wala na akong bahay dito eh. Wala na akong bahay dito. Ito na lang yung ko. Ito yung mayroon akong konting konting pera. Ngayon mag-uumpisa ako sa panibago. Mag-uumpisa ako pa sa panibago. Kaya ito, i-share ko sa inyo to para ma-realize nyo kung mapatunayan kung gaano ka-importante ang magulang. Igagapang ng lahat, gagawin nyo ang lahat para lang mabigyan kinabukasan ng anak nyo. Tapos bandang huli, wala kang maani. Kaya habang malakas ka pa, gumawa ka ng desisyon na panindigan mo pagkamagulang mo, na nandyan ka lang sa bahay mo. Huwag kang magkisulok. Kahit pa sabihin mabait ang mabait ang anak mo, balang araw pag magkaroon papalayasin ka. Kaya anytime, marami akong kwento. Kaya ito, dito na lang ako sa susunod. Hello mga kabistak, nandito ako, nabubuhay sa aking content. Sana susuportahan niya ako. Kahit ito, malalaman mo sa iba. Kasi mayroon pa akong susunod na kwento sa sunod na mga araw. Kaya salamat. God bless. Bye-bye. Bye-bye.